Kaya hello po mga kahabi, mga kabarya. Magandang buhay po sa ating lahat. Ito po si Tandang Barya. Ito po ay ating lang pong pag-uusapan na tungkol po ito sa mga baryang ito na ating ipinakita. So halos lahat po sa ating mga Pilipino ay kilala po ang mga baryang ito. Maliban lamang siguro sa mga hindi umabot sa mga baryang ito, mga bagong henerasyon. Pero po ito ay usong-uso po ito na ginagamit sa mga content, Facebook content creator po. Ginagamit ito mga baryang ito na kung saan ay nagbibigay ng mga maling impormasyon o nambubola sa mga kanilang mga viewers or mga subscribers para lang tumaas ang mga views or mag-like and share. Yun ang kanilang laging sinasabi sa kanilang mga viewers. So atin po ngayon kilalanin ang mga baryang ito. Malamang marami na po nagpo-post nito at paulit-ulit ko na rin po ito at hindi lang ako, yung mga kasama namin sa mga numismatic collector na kumukontra sa mga maling impormasyon na ginagawa ng mga content creator. Nagpakilalang kolektor daw sila. So ito po ay mga ordinaryong barya kagaya po nito ating ipinapakita. Nakikita po natin kung anong kalagayan o anong kondisyon. Ito po kagaya ng mga baryang ito. Ito po ang 1 piso na Flora and Bona series. Yung 2 pisong yan at saka yung 1 piso. So yan po ay nagsimula ng 1983 hanggang 1990 yung mga big type. So yan po ay mga common coins. So ito naman po ang bagong lipunan na series na kung saan ay ating si Dr. Jose Rizal pa rin. Yan at yan sa likurang bahagi ang ating makikita yung coat of arms of the Philippines. So yung logo ng Republika ng Pilipinas. So yan po ay common coins. Hindi po yan mamahalin. Lahat po yan ay nabibili natin na napakamura. Minsan nahihingi na nga lang. Ito ang pinakasikat. Ito, napakaraming gumagamit nito at dumadami pa ang mga content creator na ginagamit ito para bulahin yung mga hindi nakakaalam at yun lang masaklap para umaasa. Yan. So ito po yung 1 piso na 1972 at 1974. Yan yung pinaka paborito ng mga content creator na sinasabi nila na ito daw ay kanilang binibili ng libo-libo. Napakataas po ang sinasabi, pero hindi naman po yan totoo talaga na kanilang binibili ng ganong presyo, dahil nga po ito ay napakamura lang, dahil napakadami po ang coins na ito na ginawa noon ng Central Bank na ngayon ay Bangko Sentral. Ito po ay sa totoo lang ang bilyan nito sa lalo na sa mga ganitong kondisyon, mga ganito, mga circulated condition ay 3 piso lamang hanggang 6 na piso. Kung mas maganda, mas mataas. Pero ito ay nasa kakalaga lamang ng 3 piso hanggang 6 na piso. Yan sinasabi nila na nabibili ng 1,000 hanggang 2,000. So yun po ay pambubula lamang. Sa madaling sabi ay panluloko lamang para lang sa kanilang views or sa kanilang mag-subscribe sa kanila. So yun lang po mga kahabi. Kung napanood niyo po ito para malaman din po ninyo na yun ay puro kasinungalingan lamang. So ang ating mga lumang barya, lalo na pagka hindi mo kagandahan, maaari nating itabihan o itago para naman ang ating mga apo pagdating ng panahon ay mayroon din silang makikita na ganitong barya, dahil hindi po lahat ng mga lumang barya ay pinagkakitaan. So itago na po muna natin.